Happy Monday! Back to normal na naman tayo. Back to work ulit tayo today. Tapos na ang holidays. Tapos na ang Halloween. Tapos na ang mga kasiyahan natin. Balik na tayo sa work. Naghihintay na tayo ng nahulog yung mic ko. Naghihintay na tayo ng bus natin papuntang work at ang aking baon. Actually, ito yung ginawa ko today. Gumawa ako ng mga foods para sa aming lahat sa team kasi nga na-mention ko sa vlog ko noong Sunday ba? Oo, Sunday. Today ay Monday, November 3. Balik na talaga tayo sa work. So, hindi ko alam. Basta na-mention ko sa isa sa mga vlog ko na today meron kaming parang team building or team meeting, first general team meeting, ganyan. So, kanya-kanya kami dalang food. Gumawa ako ng spring roll at saka ng cassava cake. Sana magustuhan nila. Share naman kaming lahat, no? So, nagdala ako ng cooler para, although malamig naman sa labas, para magstay malamig ang cassava cake kasi baka masira. Kaya yan ang aking dinala. Sabahin niyo ko sa aking biyahe for today. Madilim pa, guys. Naghihintay pa tayo ng bus. Tumitilawak na yung mga mga manok. It's currently 7:02 ng umaga. Tingnan natin anong oras tayo makadating doon sa ating work. Dito na ang ating bus, guys. (8:24) na ng umaga, guys. Kadarating ko lang dito sa work. Ito ang aking office. Papakita ko sa inyo. Wala pa siyang laman. Ganyan pa lang siya. Itong desk pa, syempre tatanggalin pa lahat yan. Tapos, ang gustong-gusto ko kasi may window siya. Pwede ako makaano ng fresh air. Alam mo yon, hindi siya kulob kung baga. Tapos, iyan ang aking view. Ang sa labas. Diyan. Ayan, mga bahay-bahay ito. Tapos, may mga apartments. May kumpanya pa dyan. Hindi ko lang sure anong kumpanya yan exactly. Tapos, dito sa baba, yung ginagawa pang playground ng mga bata. Dito sa gilid, kasi dito sa harapan may playground. Tapos sa likod may playground din. So yan, napaka-empty pa. Wala pang laman as in. Yan pa lang yung table na yan. Hindi ko alam kung final na ba ito. Kasi meron pa dito at meron pa doon. Hindi ko lang sure kung saan gusto ng principal mamalagi. Pero for now, dyan ang gusto niya. Tapos meron pa kasi mga offices dun banda. So parang feeling ko din, mas maganda na magkatabi kami. Total ako yung assistant niya. Mas ko siya, assist ko siya ng mabilisan kung nandito ako sa gilid niya. And then ito parang namin ito, meeting area. Parang dyan kami magme-meeting mamaya. Yun, so ganun pa siya. Pagpasok mo, wala pa siyang laman as in. Zero. Pero maganda ang niya. Ang wallpaper na yan. Tapos may, syempre, heater. Yun lang ang laman niya so far. Saksakan dito, saksakan doon. Wala ka pang ma-expect talaga na maraming laman niya. Pero dito na ako mag-work. Kasi sayang naman yung space, no? Papakita ko sa inyo ang aking ginawa. Ay, salamat. Hindi nahulog. Kasi ito yung sauce nung lumpia. Tapos, lumpia. Spring roll. Uy, uminit na. Morning. Good morning. Dumating yung isang teacher. So, ito na ang ating ginawa.
cassava cake ito. Nilagay ko sa maliliit na lalagyanan para medyo handy. Tara! Ayan. Ano? Buhok ko. And then, yung mga ginawa kong Vietnamese spring roll. Nabuyoy na tayo. Pakita ko sa inyo. Kumuha ko ng medyo para for sharing. Pumili ako ng ganito, yung papel na Tcharam! Diba? Meron niyang shrimp. Tapos yung sauce nga kanina, akala ko mauhulog po lang, hindi. Lagay ko muna to dito. And then, hindi ko na kayo isasama sa aking meeting, guys. For today. By the way, para po doon sa nagtanong na kung pinayagan ba ako mag-vlog dito. Opo, pinayagan po ako, nagpaalam po ako. Before pa ako nag-vlogging, nagpaalam na po ako na itutuloy ko itong aking personal vlog, pero ako lang. So, walang teachers, walang students, walang everything. Basta ako lang, dito sa aking office, pwede daw. So, wag po kayo mag-alala. Allowed po tayo mag-video-video. And then, i-update ko na lang kayo mamaya. Kasi hindi ko na kayo masasama. Bye na muna. Mag-work muna tayo, no? Back to work na tayo. Maghanap buhay muna tayo saglit. Guys! Hindi ko na kayo na-update. Pauwi na ako nito. Nag-take lang ako ng video ng sunset. Napagod na ang inyong lingkod. Kaya enjoy the view muna. Ito na yung dugtong ng vlog natin kahapon. Hindi ko na natuloy ang vlog ko kahapon, guys. Diyos ko, na ako. Na KO ako kauwi. Sinundo ang mga bata and everything. Alam nyo na yun. Super busy. Anyway, kahapon today ay Tuesday. Tayo ay work from home. Natapos ko na actually yung trabaho ko. Pinasa ko na. So, magpe-prepare ako nito ng lunch muna. Kahapon naman, nagustuhan naman ng mga kasama natin sa work, yung ating ginawa. Yung iba, inuwi pa nila kasi hindi nila naubos. Medyo marami pala yung nadala ko. Actually, para sa akin, hindi madami kasi matakaw ako, no? Kasi iba naman sila, sobrang payat nila lahat. Wala akong kasama, yung kasing katawan ko. Basta sobrang payat nila lahat. Tapos yung dalawa, gluten-free pa. So yung dalawa, hindi sila nakakain talaga kasi nga, sila, very careful sila. Meron silang gluten-free diet. And then, yung dalawa naman, o yung tatlo naman, okay naman. Tapos yung dalawa nga na gluten-free, ginawa nila, tinake nila yung ginawa ko, pero binigay na lang nila sa mga partners nila. Inaayos ko tong mga puzzles dito kasi naglilipat ako ng gamit. Yung, kasi, by Kokan, yung, sa may kung saan tayo naglalaba. Kung saan ako naglalaba. Nasa ng washing machine. Nililinis ko kasi nga, pa-winter na, palamig na, dapat medyo warm doon. At walang masyadong kalat kasi nga doon usually naglalaro yung mga bata. Tapos kahapon, nag-meeting nga kami at, ano ba ito? Kompleto ba ito? At napag-usapan namin yung tungkol sa tinatawag nilang VOG dito. Para yung, paano ba yun sa translation sa atin sa English? Ano siya? Certificate of Good Conduct. Kailangan yun dito, requirement yun dito. Kung magtatrabaho ka, tapos yung nature ng trabaho mo ay makikipaghalubilo ka sa mga bata, sa mga vulnerable, sa mga matatanda, sa daycare, ganyan. Basta anything to do with mga vulnerable individuals. Kailangan mo yon yung Certificate of Good Conduct. So, dumating na yung ganun ko. So, hindi ka pwedeng magtrabaho. Kunwari, teacher ka. Kung gusto mo magtrabaho dito as a teacher, kailangan mo yon kunin, may bayad yon pero ibabalik naman yun ng company mo. So, every 6 months, usually,
dapat nire-renew yan, yung Certificate of Good Conduct. Hindi ko alam paano nila inaano yan, kinocompute. Basta ang ginagawa lang nila, may pipirmahan ka lang doon, tapos may answeran kang mga, parang mga questions about, di naman personality, pero siguro chinecheck lang nila kung may understanding ka ng gagawin mo, yung ganon. So, ayun, dumating na yung ganon ko. Tapos, pinag-usapan namin yung tungkol sa opening day ng school. Yung opening day kasi will be next year pa, January. So, very prepared na kami. Iniintay lang namin this month darating yung mga gamit. Nakita nyo naman, yung office namin, wala pa talagang mga gamit. Yung saan kami nagmi-meeting, hindi amin yun. Hiniram lang namin yung tables and chairs. Darating pa lang talaga kasi ang gusto ng principal, yung mga in-order na mga upuan, ganyan yung connected siya sa color ng school. Ganon siya ka-specific. Gusto niya pati yung mga, di ba, window, yung glass, ay di ba yung ano ng facade nung office niya, tapos yung tabi, puro glass. Gusto niya, meron mga logo doon yung school, ganon, ang ano niya. Bet niya nasa ng takip nito, kailangan natin ito ayusin. So, ganon nga, kaya matagal dumating yung mga furnitures. Pero sabi naman niya, this week darating daw, kung makapag-vlog ako next week doon sa work, sama ko kayo kapag kompleto na yung aking opisina. At ano na siya, yung kaaya-aya ng tingnan. Ngayon, super empty pa talaga siya. Kahapon din dumating na yung telephone. Hindi ko yun na vlog napakita sa inyo kasi sobrang daming ginawa. Maghapon kami doon actually. 9. Nag-start ang meeting namin hanggang 4-ish. Ganyan. Puro lang yun. Puro meeting. Puro paggawa ng curriculum. Everything about sa mga bata. So, ang main kong trabaho, bukod sa pag-a-assist sa principal, ay ako sa admissions, yung mga nag-e-enroll, ako yung nag-a-assist kung kailangan nila ng housing, yung ganyan, yung temporary housing, kunwari lumipat sila dito, galing sa Germany or America, kung saan bansa sila galing, kung nangangailangan sila ng assistant sa housing nila, trabaho ko din yun. And then, yung asikasuhin yung mga papers ng mga bata, yung mga documents nila, and then ako din sa marketing. So, gumagawa ko ng mga contents, ng mga flyers. Nagamit ko ang pagiging vloggerist natin, guys. Gumagawa ko ng mga videos, ng flyers, ng mga announcements, ng mga promotional video, ganyan. Tapos, pinopost ko sa aming mga socials. Sa Facebook, sa Instagram, sa LinkedIn, at saka sa YouTube. 4 yung minamanage kong social media account ng school. So, ako lahat yon yung nag-announce and everything. And then, ako din ang nag-reach out sa mga munisipyo. For example, dito sa probinsya namin, merong 16 nato or 17 na munisipyo. So, ako din nagre-reach out sa kanila na nagma-market ng school, yung ganun. Basta about marketing, administration, admissions, communication sa mga parents. Ako din kasi yung unang-una nilang, kaya meron tayong telephone sa office. Kasi ako yung unang-unang contact person ng school. So kapag merong isang parent na tumawag, mag-inquire or mag-book ng tour sa school, ako yung unang tatawagan nila. So sa communications din tayo. Yun ang scope ng ating trabaho. Tapos kasama yung pag-a-assist sa principal. Kung meron pa siya mga kailangan pa-assist sa akin. So, ako din nag-arrange ng mga meetings niya. So, on top of those, ina-assist ko din yung mga teachers sa paggawa ng kanilang curriculum planning. Kagaya pag, naalala ko na naman ng teacher ako, yung lesson planning, yung mga ganyan. Ina-assist ko lang sila, pero hindi naman ako yung gumagawa kasi wala na ako doon. Hindi ko na trabaho yun. Assist lang. Kung meron lang sila mga questions, kung meron lang sila mga clarifications tungkol sa lesson plans nila, or tungkol sa curriculum na gagamitin nila, yung mga ganon. So, ganon ang ating ginawa kahapon, kaya pagod na pagod ako, hindi ko na kayo na balikan, hindi na ako naka-vlog ulit. So, balik tayo doon sa Certificate of Good Conduct ko, yung tinatawag nilang VOG dito. Para na din yung NBI mo, kasi sa atin din, di ba, kumukuha tayong NBI, pero dito isahan na lang, to make sure na wala kang criminal records kasi usually nire-require din nila ang Certificate of Good Conduct most of the time sa mga magtatrabaho sa government. Since ang school na pinapasukan ko ay government funded,
So, kaya kailangan kong kumuha nun. Ganun siya. So, lahat ng mga nagtatrabaho sa government, sa mga with vulnerable individuals, yan, kailangan ang Certificate of Good Conduct. Ito yung mga example of jobs that often require a VOG or Certificate of Good Conduct. Employees in education and childcare, which is pasok ako doon. Taxi drivers and driving instructors. Pati pala sila. Employees in healthcare or care institutions, accountants, mortgage advisors, or other roles handling money. Yung mga sila trabaho sa bangko. Employees working with confidential information like lawyers and people who works in municipalities. So, ayun siya. Nice information. FYI lang. Enough about Certificate of Good Conduct. Kung meron kayong mga questions or clarifications or may gusto lang kayong itanong sa akin or sa channel namin or sa family, just comment down below po yung mga questions ninyo. And I will make sure na ma-answer ko yung mga yan in due time. Thank you so much for watching. Bye guys. See you next time. Kundi absent.